Nasa Office of the Ombudsman na ang mga ebidensyang nakalap ng tanggapan ni Senator Ping Lacson kaugnay ng Manoy Ghost Flood Control Project sa Taguig. Ang Taguig ay tinuturing na balwarte ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Sa isang pahayag, sinabi ni Senator Lacson na sapat na umano ang mga nakalap na ebidensya para sa posibleng pagsasampa ng kasong plunder, malversation at graft. Ayon pa kay Senator Lacson, naiiba umano ang uri ng mga irregularidad sa mga proyekto sa Taguig kumpara sa mga naunang naidokumentong anomalya sa Bulacan. Dagdag pa niya, umabot umano sa 14.4 billion pesos ang halaga ng infrastructure project sa Taguig mula 2020 hanggang 2025. Sinabi pa ng senador na magpapatuloy ang kanyang tanggapan sa pangangalap at pagsusumite ng iba pang ebidensya sa Office of the Ombudsman. Nagbigay naman ng reaksyon si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa isinagawang pagsusumite ng ebidensya ni Lacson sa Office of the Ombudsman. I was just informed na may final si Senator Panfilo Lacson sa Ombudsman. I welcome that because in the same manner that I tell everyone that kailangan ng accountability, same din naman. Ang sabi ko lang naman, sa tamang venue, tamang panahon, and yun nga, para makatutok kasi malaman natin kung ano talaga accusation. Honestly, nagulat ako na i-compare sa Bulacan kasi napakalayo. Witness ang buong kababayan namin sa Taguig at lahat ng nagiging bisita ang produkto ng good governance. Sa kanyang Facebook Live ditong Martes, nanawagan si Cayetano sa publiko na mag-ingat sa umano'y mga malicious accusations. But as sabi ko nga po sa inyo, di ba? Hate the sin, love the sinner. Dagdagan ko pa po. Love the sinner, hate the sin, destroy the sindikato. Yan. Kasi minsan pag may sin, ikaw lang. Minsan, marami na, sindikato na yon. So yun ang gagawin natin. So, ingat lang po tayo sa mga malicious accusations. Alam niyo ho ba kung anong malicious? Malicious is mali, meaning wrong, pero delicious. Ibig sabihin, masarap pakinggan. Kaya malicious, di ba? So, of course, from my point of view, kung from his point of view, he thinks valid yung accusation, then I'll respect that. But from my point of view, it's malicious because nga hindi ko alam kung ano exactly at bakit ganun ang accusation. Samantala, sinabi naman ni Senator Erwin Tulfo, chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, na ipauubayan na nila sa Office of the Ombudsman ang investigasyon kaugnay ng Manoy Ghost Project sa Taguig City. Anya, hindi na makikialam ang kanyang komite sa isinampan ni Lacson sa Ombudsman. Yung kay Senator Ping po, choice niya po yun. Alam nga ba naman, agawin ho namin sa Ombudsman, nasa Ombudsman na po yun. So, hindi ho kami papakialaman ho namin. Yung kay Senator Ping siguro, baka nagmamadali siya, kaya gusto niyang diretsuhin na po sa Ombudsman. Gayunman, sinabi ni Tulfo na bukas ang Blue Ribbon Committee kung nanaisin nilang imbitahan ang dating alkalde ng Taguig na si Lino Cayetano. Makikipagpulong din umano siya kay Senator Lacson kaugnay ng mga dokumentong maaaring isumite sa komite. Samantala, ibinunyag pa ni Senator Erwin na may mga senador umano sa minority bloc na humaharang sa nakatakdang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa susunod na linggo kaugnay ng mga iniimbestigang maanumalyang proyekto. Actually po, ang humaharang, to tell you the truth, honestly po, yung kabila It's not us po sa majority. I will not name names po, pero the truth of the matter is, in real talk lang po, sila na po ngayon nakikiusap na wag na hutapin ituloy yung Blue Ribbon. And I was saying, kung gano'n, dapat kayo magsabi niyan. I mean, kayo yung inudyok-udyok niyo itong leadership ni Senator Win, pati ako. Sasabihin niyo, tinatago namin. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Nagtaka ang isang ekonomista kung bakit hindi nabanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA ang panukalang 2026 National Budget na anyay isa sa pinakamahalagang usaping dapat malaman ng publiko. Ayon kay UP Professor Astro del Castillo, mahalagang mailahad ng administrasyon kung magkano ang nakalaang pondo para sa mga susunod na taon, kung saan ito ilalaan at paano ito gagastusin ng pamahalaan. Iginiit ng ekonomista na karapatan ng bawat Pilipino na malaman kung paano pamamahalaan ang kaban ng bayan, lalo na't ang pondo ng gobyerno ay mula rin sa buwis ng mamamayan.
Isa pa, hindi nyo ba napansin, hindi na-discuss yung 2027 budget na mas committed talaga sila na talagang mapunta sa taong bayan? Hindi na-discuss yung 2027 budget. Bakit? Bakit? May hirit pa si Del Castillo na dapat ding maging malinaw sa publiko kung may mga panibagong kasunduan o deals na nakakaapekto sa paggasta ng pamahalaan. Meron na naman bang deals na nangyayari amongst... Anyway, I'm just an economist, hindi naman ako political, Pero, yun, nagtataka lang ako. It should have been discussed. Ang 2026 national budget ng Pilipinas ay 6.793 trillion pesos, ang pinakamalaking annual budget sa kasaysayan ng bansa. Nilagdaan ito ni Pangulong Marcos Jr. bilang Republic Act No. 12314 noong Enero 5 taong 2026. Ilan sa pinakamalalaking alokasyon ay ang edukasyon na may 1.3 trillion pesos, sa health 448 billion pesos, agriculture 297 billion pesos at social protection na may 270 billion pesos. Sa huli, nananawagan ang ekonomista sa pamahalaan na tiyaking malinaw dapat at bukas sa publiko ang mga detalye ng 2026 national budget upang mapalakas ang pananagutan at transparency sa paggamit ng pondo ng bayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montebon, SMNI News. Isa sa pinakamalaking anunsyo sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pangakong paggamit muli ng nuclear energy sa Pilipinas. Ayon sa Pangulo, hindi na maaring umasa lamang ang bansa sa mga tradisyonal na pinagkukunan ng kuryente habang patuloy na tumataas ang pangangailangan sa enerhiya dahil sa paglago ng ekonomiya at populasyon. Iginit niyang kailangan ng paghandaan ang pangmatagalang supply ng kuryente upang maiwasan ang kakulangan sa enerhiya sa mga susunod na taon. Pushing the envelope further, perhaps it is time for us to revisit nuclear energy production. Sinabi ng Pangulo na malayo na ang narating na makabagong nuclear technology kumpara sa mga teknolohiyang ginagamit ilang dekada na ang nakalilipas. Ayon sa kanya, ang mga bagong henerasyon ng nuclear reactors ay may mas mataas na antas ng kaligtasan at ginagamit na sa maraming bansa bilang maasahan at mababang carbon source ng kuryente. Layunin raw ng pamahalaan na matiyak ang sapat na supply ng elektrisidad habang pinananatiling abot kaya ang singil sa kuryente para sa mga Pilipino. Titiyakin natin ito ay ligtas. Titiyakin din natin may papaliwanag na mabuti sa publiko ang magandang dulot sa atin ng enerhiyang nuklear. Kasabay ng panukalang pagbabalik ng nuclear energy ay nangako rin ang Pangulo na patuloy na palalawakin ng pamahalaan ang renewable energy projects tulad ng solar, wind at hydropower. Ipagpapatuloy rin ang paggamit ng natural gas bilang bahagi ng diversified energy program ng bansa. Saad niya, mahalagang magkaroon ng iba't ibang pinagkukunan ng enerhiya upang hindi maging vulnerable ang Pilipinas sa pandaigdigang krisis sa langis at iba pang geopolitical conflicts na nakakaapekto sa presyo ng kuryente at gasolina. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Aaron Rojas, SMNI News.